Okay, so let's proceed to cell cycle. So cell cycle is an ordered sequence of event in a cell. So halimbawa ito yung ito yung phases ng cell natin. So hindi pwede na mauna itong si M phase kesa kay G1 phase. So dapat pasunod talaga yan silang apat. Okay. So let's start with G1 phase, okay? G1 phase. Okay, so ang G1 phase ang meaning ng G dito is growth. Or ibig sabihin growth phase. So halimbawa, ang G1 phase dito lumalaki yung cell. Okay? Dito lumalaki yung cell, ha? Syempre, para lumaki yan siya, kailangan niya ng nutrients galing sa mga kinakain mo. So, halimbawa, pag mas healthy yung kinakain mo, mas mabilis magdami or mas mabilis maglaki yung cell. And also, they produce proteins and RNA. So, dito sa G1 phase na to, nagpo-produce sila ng proteins. Ang proteins na yun is gagamitin nila pag nag-separate na yung or pag nanganak na yung mama na cell doon sa anak niya na cell. Ganun. And dito sa G1 phase na to, dumadami or nagiging double or nagiging madami yung organelles. Diba ganyan yan siya? Tapos, diba ang dito, halimbawa may organelles tayo dito na ribosomes. Meron tayo dito mitochondria, yan. So, 'di ba kung dati ganyan lang yan siya, kung dati isa lang yan siya. But kapag nandito na siya sa G1 phase, magiging dalawa na yan siya. Diba ganyan? Okay, so itong nucleus natin, 'di ba merong DNA diyan? Kapag may DNA diyan, mag-start na yan siya na i-copy itong isang DNA. Okay? Pero mag-start pa lang kasi nasa G1 phase pa lang tayo. Now, pupunta na tayo sa S phase or synthesis phase. Okay? Synthesis phase yan, ha? Synthesis. Pag sinabi naman nating synthesis phase, halimbawa ganyan, DNA replicated. So, di ba dito kanina sa sa G1 phase, sabi ko mag-prepare na siya na i-copy itong DNA ng mother niya. Okay? So, dito naman, nakuha na niya yung DNA ng mama niya. Okay, so di ba may ribosome tayo dyan. Okay, so parang magsiseparate na yan siya. So, every chromosome magiging dalawa. Meron tayo dito tinatawag na yan, yung yung string na yan, o yung parang sinulid na yan yung tinatawag natin na centrosome. Okay, yan. Yan, centrosome yan. Okay, lagyan ko na lang. Itong bilog na ito, yan yung centrosome. At ito namang parang sinulid na yan yung yung microtubules. Hindi siya sinabi dun sa PPT mo, Day.
Pero, itong string na yan, halimbawa, ito kasi mas maganda drawing ko. Ayan, diba, ganyan yung itsura niya. So, yung blue na yan yung centrosome. Itong violet naman, yan yung nuclear envelope. Okay? Tapos, itong pink, yan yung chromatin natin. Or yan yung DNA. Tapos, ito, ganito lang. DNA na may protein. Tinatawag natin sila chromatin. At ito naman, yung part na yan, yung white, yun yung cytoplasm natin. Okay? Ngayon, ang G2 phase naman. Ang G2 phase naman, is ang cell, mas lalaki pa yan siya. Okay? Mas lumalaki pa yung cell. And protein synthesis continue. So, patuloy pa rin yung paggawa ng proteins natin. Kasi yung protein na yun, gagamitin natin yun mamaya sa pag-divide ng dalawang cell. Ganon din ang organelles at saka centrosome. Diba kanina sabi ko sa inyo diba sa first stage kasi isa lang yan. So pag naging S phase na yun siya, mag-start na yun siya maging dalawa hanggang dito sa G2 phase. So pag naging dalawa na yung centrosome, okay, again, ang centrosome yan yung humihila doon sa dalawang cell para maghiwalay sila. Para silang kontrabida sa love story ng dalawang nagmamahalan. Ganun. Tapos, ang gagawin ng G2 phase naman, i-check niya kung may mali doon sa code. Okay? I-check niya. Kasi, dito sa G2 phase, kapag nagkamali ng order, yung DNA natin, maaring magkaroon ng cancer or yung mga babies, lalo sa mga babies, pwedeng magkasakit yung baby or magkaroon ng infections. Okay, so dapat talaga na-check ng maayos yung DNA at naayos siya. So dito pa lang sa G2 phase, dapat naayos na yung DNA if ever na may sira siya. And cell prepare for mitosis. Okay, so dito na tayo. Ang mitosis, yan na yung pag-separate ng dalawang cell. So, diba naging dalawa na yung centrosome? Kapag naging dalawa yung centrosome, or 2 or more, tinatawag niya na yun siya na centriose. Okay? Okay, so balik tayo dito. Okay, so itong G1 phase hanggang sa G2 phase, tinatawag yan siya na interphase. Okay, interphase yung tawag dyan. So, anong interphase? Ang interphase, period of growth and DNA preparation that occur before cell division. So, halimbawa, ganito na lang, para mas madaling maintindihan, diba magre-review ka, mga 2 days, 3 days. Tapos kapag nag-exam ka, 1 oras lang. So, mas mahaba yung preparation ng pag-divide sa DNA compare sa paghiwalay na ng DNA mismo. So, yun yung interface natin. Like yung para ito yung pag-review mo. And meron tayo ditong M phase. So, di ba sabi ko sa inyo hanggang M phase. So, ito yung 90%. 90%. At ito naman yung 10%. Yan. Ito na yung sa M phase, dito na magde-divide yung cell natin. Halimbawa, itong mitosis. Ang M dyan stands for mitosis. It is a process of nuclear division that produces 2 identical daughter cell. Okay? So, ang mitosis, magde-divide yan
Ito, meron tayo dito munang explain natin ang nuclear division. Ang nuclear division, ito yung pag-divide ng dalawang nucleus. So, di ba kanina meron tayo dyang cell. So, di ba meron tayo dyang nucleus. So, di ba nandyan yung DNA. So, ang nuclear division, kapag nag-divide ito siya, or pag naging dalawa ito siya, so di ba magiging ganyan na yan siya, DNA. So pag nag-divide na yan siyang dalawang yan yung tinatawag na natin na nuclear division. So sabi dito, ang mitosis is a process of nuclear division that produces two identical daughter cell. So dito, ang nuclear division, DNA pa lang yung nagiging dalawa. Kasi meron tayong 5 stages ng M phase, okay? Number 1 is ang prophase. Ito yung may pinakamahabang timeline ng phases na meron si mitosis. Okay, so una ay ang prophase. Okay, ang prophase, ito. Chromosome condense and become visible. So, ibig sabihin, yung chromosome natin is parang magiging malapot. Yan, para makita siya or makita siya sa microscope or sa makita ng microscope, para makita ng microscope. Number 2, nuclear envelope breaks down. So ito na. Okay, sabi kasi dito sa prophase, wait lang. Ito prophase. Yan. Ang prophase, okay, so meron tayo ditong chromosomes. So, di ba pag ang chromosome natin, pag nag-condense, or magko-condense na siya dito sa phase na to. Tapos, ang nuclear envelope, di ba, ganito. Para mas madali nyo makita. Di ba, ganyan yung cell. Tapos, meron tayo dyang nucleus. Tapos, sa labas ng nucleus natin, meron tayong nuclear envelope. Yan. Yung pink nuclear envelope yan, ha? Tapos, 'di ba meron tayo ditong centrosome? Tapos ito yung microtubules. Yan. 'Di ba ganyan yun siya? So 'di ba nandito sa loob yung mga yung DNA natin. Okay. So, in this part, okay, so, sabi kasi dito, ang chromosomes, drawing ko ulit. Di ba ganyan yan siya? So, ang mangyayari, magiging ganito na siya. Meron siyang ganyan. Yan, centrosome yan, ha? Tapos, meron siyang microtubules. So, itong itong pink na yan, di ba sabi ko, yan yung nuclear envelope. Di ba yan yung nuclear envelope? So, ang mangyayari dyan, parang masisira yan siya. Okay? So, pag nasira yan siya, di ba magaganyan na yan siya. Yan. So, pag nasira yan, or magiging sira yan siya, para makalabas itong itong si chromosomes natin. Yan, para siyang X. Yan. Para makalabas itong si chromosomes natin, masisira muna itong si nuclear envelope para makalabas siya doon sa nucleus. Okay. Number 2 naman ay ang metaphase. Okay, so paano naman itong metaphase? Okay. Ang metaphase naman, so ito, di ba yung yung cell natin. So ang blue, itong blue na yan yung yung blue, yan yung centrosome. Tapos yan, ito yung microtubules. Okay? So dito, 'di ba kanina magiging ganyan yan siya? 'Di ba masisira ito siya?
So, pag nasira na yan siya completely, di ba magiging X na yan siya. So, meron siyang tinatawag na paganyan, yung parang diretso lang, yung parang sa globe. Yan, diretso yan siya. So, magpila yan sila sa gitna. Okay, magpila yan sila sa gitna. Magpila yan sila sa gitna. So, ang tawag dyan sa gitna niyan is yung metaphase plate. Okay, yung gitnang ginapagpilahan nila yan. Yan. Okay, so itong blue na yan, yung violet na yan, magiging ano yan siya, parang didikit na yan silang dalawa. Yan. Ganyan. Dito yung sa gitna god. Yan yung centromer. Okay. So itong blue na yan, mag-ano yan siya, magdikit yan siya dito sa gitna ng X, or tinatawag natin na centromer. Pag nagdikit na yan siya, didikit din itong sa kabila. Okay, so pagtapos na tayo sa metaphase, punta naman tayo dito sa anaphase. Okay. So, di ba kanina nagdikit na yung microtubule sa centromer. Ngayon naman, dito sa anaphase, ang centromer naman is magde-divide. So, ang centromer, yan. Yung may nasa gitna ng X na yan. So, ibig sabihin, mahati na yan siya. Magde-divide na yan siya sa dalawa. So, magiging ganito na yung itsura niya. So, di ba kanina X? Tas ngayon naman, magiging ganyan na siya. Parang V. Pangit ng V ko. Yan. Yung violet, yan pa rin yung centrosome. Centrosome. Yan. So, di ba pag naging ganyan na yung itsura niya, so, pag naghiwalay na yung chromatids, magmo-move yan sila or paa-atras yan sila. So, ito, pupunta siya dyan sa taas and ito, pupunta siya sa baba. Now, nandito na tayo sa telophase. Ang telophase naman, chromosome arrive at opposite poles and begin to condense. So, ibig sabihin, ito. Pangit talaga ang drawing ko ba? Sabi niya, ang chromosomes, di ba yung chromosomes natin, ganyan. Ganito siya. Diba kanina ganyan. Tapos, naging ganyan. Di ba ganyan? Naging ganyan. Gani yung poles. Oh. Okay, ganito. Ganito na lang. Diba ganyan? Tapos, diba meron tayo dito, diba ganyan? Tapos, ito yung centrosome natin, diba? So, kanina, dito, sa anaphase, naging ganyan siya. Yung parang nag-V, naghiwalay yung X. Kanya kasi X yan siya, diba, dito sa metaphase. Ngayon, naghiwalay na siya. At, pag ito, nakarating na dito, pag ito, nakarating na dyan, mag-start naman yan siya magbalik dito sa, dito sa ating interface. So, magiging ganyan na magbubuhol-buhol na naman yan siya. So, pag nagbuhol yan siya, yan, magiging ganyan yung itsura niya. Magiging condense. Ganyan. Diba kapag nandito na yung yung mga diba, naging ganyan na siya. Dito na yung V. Pag naging nandyan na yung V, magbubuhol-buhol na naman yan siya. Magkakaroon na naman siya ng maguguluhan na naman yan siya. Ganon din dito. Maguguluhan na lang din naman. So, pag nagbuhol-buhol na naman yan siya ulit, babalik na naman yung nasirang nuclear envelope. Ito, Yan.
Itong violet na yan yung nuclear envelope. Okay? So, parang babalik na naman siya sa ganitong itsura. Or parang, ayan, nagiging ganyan ulit yung nuclear envelope. Dito yan siya nangyayari sa telophase. Okay, so diba pag nagbuhol-buhol na yan siya ganyan. So diba ito na yung centrosome natin. Tas ito na yung yung DNA natin. Yan. Or yung chromosomes natin. Diba naging ganyan na yan siya. Pagdating sa cytokinesis, ang cytoplasm magde-divide. Kasi dito, ito yung cytoplasm guys ha. Ito yung cytoplasm. Yung white doon. Yan. Para lang siyang liquid, guys. Parang liquid itong cytoplasm natin. Ito. Dito, nagsisimula na silang maghiwalay. So, pag naghiwalay, ganito yung magiging itsura niya. Magiging dalawang cell na yan sila, or identical cell. Yun lang.